Shalom! Ano nga ba ang pagpapakumbaba? Ang biblikal na salitang pagpapakumbaba sa Hebreo ay anava o shafel. Ang mga kahulugan ng pagsasapamuhay neto ay: una, pagpapakumbaba ang pagbibigay ng sarili sa iba, pag-aalis ng sariling kapangyarihan, karangyaan at kagustuhan. Ibig sabihin ay ipinagkakaloob mo, ibinibigay mo sa kapwa. Ang pagpapakumbaba ay nangangahulugan din ng pagiging mababa ang loob. In other words, pagiging mapagpakumbaba, hindi mayabang at hindi nagmamataas. Merong kang nakakahigit ang iyong kaalaman sa iba, meron kang alam na hindi nila alam, pero hindi mo ito ipinagmamalaki ni ipinagmamayabang. Bagkus ang iyong karunungan ay nagiging tulong para ang tao na kulang sa kaalaman ay matulungan at ma-enlighten at maliwanagan. Ang pagpapakumbaba ay pagiging mahinahon. Pagiging mahinahon, hindi nagpapakita ng galit o pagkainis. Kahit na inis ka na, kahit galit ka na, sa damdamin mo, sa puso mo, at gusto mo na talagang ibuladas ang iyong galit. Subalit ang pagpapakumbaba ay nangangahulugan itong pagiging mahinahon. Napipigilan mo ang galit puot sapagkat pag hindi, ito ang inilalabas ng bibig at ito ang ginagawa natin. Diba? Kadalasan pag nagkakaroon tayo ng galit, yung iba ay nagagawang pumatay dahil sa inis at galit at puot. Now, paano natin ito ipasasapamuhay? Ang pagpapakumbaba na ipapamuhay sa pag-aalis ng sariling kapangyarihan. In other words, pagbibigay ng sarili sa Diyos at sa iba. Kaya naman, sa mundong ito, maraming mga nagmamanipulate, marunong, kahit na nga ang pagbibigay para ikaw ay makinig sa akin, ikaw ay susunod sa akin, dahil ako ay mayaman, ako ay may alam. Pero ang kapakumbabaan na galing sa salita ng Panginoon at itinuturo ng Panginoon, ito ang pagkakaloob sa sarili. In other words, pagiging mapagpakumbaba ay pagiging handa na makinig at matuto mula sa iba. Meron kang mga alam, pero meron ka ring hindi alam. At nakikinig ka sa iyong kapwa, nakikinig ka sa mga tao, pinapakinggan mo yung kanilang mga sinasabi, nag-uukol ka ng panahon. In other words, ikaw ay handang makinig at matuto. Pangatlo, ang pagiging mapagpakumbaba ay pagiging mahinahon. Pagiging mahinahon sa mga pagsubok at paghihirap. Ano ba yung mga naranasan natin? Kumusta ka? Still, tinatanggap mo ba ito na merong kahinahunan ang anumang mga pagsubok at mga paghihirap na naranasan natin? Then finally, ang pagiging mapagpakumbaba ay pagiging handa na humingi ng tawad at pagpapatawad. Hindi sapat na may alam ka, marunong ka, ikaw ang tama. Kadalasan, dapat nating matuto sa kapakumbabaan. Siya ang nag-a-admit ng kakulangan, pagkukulang, at kamalian. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang katangian ng isang Kristiyano. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal, pagiging mapagpakumbaba, at pagiging mahinahon. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.